Magandang gabi mga kababayan, Biker Adventure. Dito naman tayo mga kababayan sa aking munting YouTube channel, no. Medyo matagal-tagal tayo mga kababayan bago nakapag-upload ng video buhat ng tinamaan ako ng mga kababayan, ubo at sipon, no, bago nag-New Year. Kaya paos na paos yung boses mga kababayan. Kaya hindi muna tayo nakapag-upload ng video. At isa pa, sa live kasi ako nakaano mga kaibigan. Mayroon lang akong ibahagi sa inyo mga kaibigan itong pahayag ni Attorney Cristina Conte mga kababayan, no? Ang sabi ni Cristina Conte, ito yung pahayag ni Cristina Conte mga kababayan, no? Kita nyo ba? Ang sabi niya dito mga kababayan, pagbibitiw ni BP Sara at lahat ng kaalyado niya makakatulong umano para mapalaya si PRRD ayon kay Cristina Conte. Ito mga kababayan, no, parang kondisyonal nga ano ni Cristina Conte. Isang malaking panlilin lang mga kababayan sa mga Duterte. Dito sa pahayag ni Cristina Conte, nagpakita lamang sa kanilang takot, no? Nangangamba talaga sila nga pagka makaabot sa si BP Sara Duterte sa sa 2028 presidential election mga kababayan ay katapusan sa kanilang layunin, no? Biro mo itong mga kababayan, sa tingin nyo ano kaya itong sinasabi ni Cristina Conte, no? Kailangan pang magbitiw ni BP Sara Duterte, no? At saka sa kanyang mga kaalyado upang daw makatulong daw ito upang mapalaya si PRRD. Ibang klase mga kababayan, no? Sanay ito si Cristina Conte sa pangluloko sa publiko, pangluloko sa mga taong bayan, no? Bakit anong kinalaman sa pagbitiw ni BP Sara upang mapalaya si PRRD? Anong ibig sabihin mga kababayan, no? Di ba? Ano ito no? Mapalaya si PRRD, mga conditional. Ibig sabihin mga kababayan, hawak nila ang pagkakulong ni PRRD sa dahig, no? Ibinabarter nila ang ano ni BP Sara Duterte. Ayon sa itong sa pahayag niya, no? Pag nagbitiw daw si BP Sara Duterte, ay makatulong ito sa paglaya ni PRRD. Hindi lang si BP Sara Duterte, maging ang kanyang mga kaalyado, di ba? Ano to mga kababayan? Para to siyang parang kidnap for ransom ito mga kababayan, no? Kidnap for ransom itong pag-kidnap kay PRRD. Ang ano nito, upang makalaya, kailangan magbitiw si BP Sara sa kanyang pagka-vice president. At ang kanyang mga kaalyado. Sino yung mga kaalyado niya mga kababayan sa Senado? Ilan lang naman yun no? Kailangan magbitiw. Kasama na dyan, siyempre, ang kanyang mga kapatid sa kanilang posisyon. Si Congressman Pulong Duterte, si active Mayor Basti Duterte mga kababayan, no? At saka sa mga kaalyado nila sa Senate, mga kaibigan, no? Matindi. Lumalabas lamang nga ang pagka-detain ni PRRD sa dahig mga kababayan ay kagagawa talaga nila. Kagagawa nila mga kababayan sa mga makakaliwang grupo at saka sa administrasyong Duterte. Bakit? Anong kinalaman? Kung talagang ang ICC ang may control noon, anong kinalaman sa posisyon ni BP Sara Duterte? Pag magbitiw si BP Sara Duterte, ano yun? Paano niya masabing makatulong upang mapabilis, no? Makalaya si PRRD? Kailangan magbitiw si BP Sara Duterte. Parang ano mga kababayan, kidnap o ransom, no? Ang pagka-kidnap ni PRRD, no? Ang ransom na hinihingi mga kababayan ni Cristina Conte, kailangan magbitiw si BP Sara Duterte sa pwesto at saka ang kanyang mga kaalyado. O di ba? Nagpapatunay lang mga kababayan nga malaki ang takot nila sa mga Duterte, no? Tanging
ang mga Duterte ang pag-asa ng bayan. Ito sila mga kababayan, kidnapper, no? Kidnapper ni PRRD. Ito sila ang gumagahasa sa sambayanang Pilipino mga kababayan. Itong mga buaya, kanilang mga kaalyado ni Cristina Conte. Kasi sanib pirsa ngayon mga kababayan ang makakaliwang grupo at saka ang administrasyon, mga pinklawan at mga dilawan mga kababayan, lahat ito sila tulong-tulong. Iisang lang ang kalaban ay mga Duterte. No? Lahat ito sila, yung mga sindikato dyan sa Congress mga kababayan. No? Tulong-tulong na to sila upang talagang mapabagsak ang mga Duterte. Bakit ganun kalaki ang takot nila sa mga Duterte, mga kababayan? Kasi pag nakaupo si VP Sara Duterte, no, marami talagang mananagot. Itong mga maanomalyang BICAM report sa national budget, mga kababayan, noong 2025, ngayon, naulit na naman itong sa national budget sa 2026, mga kababayan. Ang controversial nga mga insertion sa budget, national budget ng 2025, ito na naman, pinipilit pa rin nila ngayong ginagawa mga kababayan sa 2026 national budget, no? 'Di ba? At itong mga ginagawa nila ng pag-kidnap ni PRRD mga kababayan, ano pala ito, you know? Upang ibarter si VP Sara Duterte, kailangan magbitaw sa pwesto. Sabi ni Cristina Conte, kailangan magbitaw ni VP Sara sa pwesto upang mapalaya si PRRD. No? Kung ang ICC talaga ang may hawak at talagang totoong sila ang dahilan sa pagkahuli ni PRRD, anong magagawa ni Cristina Conte at saka sa administrasyon pag nagbitiw si VP Sara kung hindi nila hawak ang ICC, paano makakawala si PRRD? No? Walang pakialam ang ICC mga kababayan, magbitiw man o hindi si VP Sara Duterte sa kanyang mga kaalyado, walang pakialam ang ICC noon. Kung lehitimong sila ang may gusto nga ipahuli si PRRD dahil sa sinasabi nilang kaso, mga kababayan, nga wala naman ni isang kasong na isampa sa ating korte. Kaya itong ginagawa, nagpapatunay lamang ang kulong ni PRRD sa Netherlands mga kababayan sa dahig ay kagagawan ng ilang mga politiko mga kababayan, kagagawan ng ilang mga Pilipino ng mga traidor sa bayan mga kababayan, no? Kasama na diyan ang ating kasalukuyang presidente mga kababayan. At sila sanib pirsa mga kababayan, no, mga dilawan, pinklawan at saka lahat ng mga kababayan, no? Kulay, lalong-lalo na ngayong papalapit ang presidential election mga kababayan na 2028. Anong year na tayo ngayon? 2026 na mga kababayan, no? 2026, 2027, 2028. Kaya talagang todo na sila mga kababayan, todo kayod na sila. Kasi andyan pa nanatili pa rin si VP Sara Duterte. Kahit anong paninira nila mga kababayan, kahit tulong-tulong ginagastos na nila ang pira ng bayan upang sirain si VP Sara Duterte, kaya lang hindi nila masira-sira si VP Sara Duterte kasi ang suporta ng taong bayan kay VP Sara solid. Ang suporta ng mga mamamayang Pilipino sa mga Duterte mga kababayan ay solid. Kaya hindi nila talaga hindi pa nila mabuwal ang mga Duterte dahil ang nasa likuran ay ang mga taong bayan. Ayun lang mga kababayan at maraming salamat sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa aking amunting YouTube channel mga kababayan, Biker Adventure, Edwin Siron Totopor. At Happy New Year mga kababayan at magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa panonood mga kababayan.